Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe. Especially ngayon po is mula po to sa mga ancestors. This is about vision reading po to. So, meron po akong vision yesterday, last night, bago po ako nag-live sa kabilang account. Pero na-share ko na rin yung po doon. So, i-confirm ko lang po ngayon kung ano po talaga yung message na yun, na vision na binigay po sa akin. It's about matandang babae. Actually, it's a puti. Pero ulo niya lang yung, parang half lang ng katawan. Kulot na medyo may edad, na parang konting may galit. Pero kulay puti po siya, no? And may nagbablock sa kanya. Parang inaawat siya sa pananalita. Kasi ayaw niyang mabasa ko yung mga sinasabi niya. May nakabibablock dun sa face niya. So, yun po yung aalamin natin. But I know it's my ancestor. So, gusto ko lang po malaman kung ano po yung mensahe na yun. And sa mga naririto po at makaka-resonate po sa reading na to at gusto nyo pong i-confirm din about sa mga dreams ninyo, sa mga visions, no? Or sa mga padaan-daan po ng mga shadows dyan, itim man yan or puti, no? So, andyan lang po sa description box ang aking contact details. So, please, DM, no? So, gagamit po tayo ng tarot cards, hanap tayo ng highlights. Iayusin ko lang po itong tarot, no? Wait lang po. Okay, so, resume tayo. Let's continue. Okay, so, naayos na po natin ang tarot card. And meron naman tayong mga readings dyan. So, if ever na kailangan po natin ng assist sa ibang mga cards or decks is dudukot na lang po tayo dyan. Okay, so before we start is we need to pray muna, no? Mahal na Diyos sa masalangit, mahal sa Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, basbasan po ninyo napakalalakas sa dugo, banyalangan, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po ng mensahe sa mga tatakanood. Naway ko po yung samahan ngayong oras na ito, nang sa ganang po maging accurate ang aking reading na ibabahagi po sa aking mga tagpanood. Ako po'y patuloy pa nananalangin na kami po'y pagkalooban ng kaligtasan, ilay po sa makapahamakan, disgrasya sa kana at kung klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so ano po ba yung first card? Ano po ba yung message na yon ng aking vision? Ano po ba yung exact message doon? Exact message, Holy Spirit, please give me the right message. Okay, so Spirit says, my ancestor says, universe says, about that vision, please send me a message. Thank you. Okay, so King of Wands, Ace of Swords. Yes, oops. Lang po, okay, so it's Two of Swords in reverse. It's Two of Swords in reverse. And ano pa ba? So tingnan po natin yung iba. So kung dito sa King of Wands, Ace of Swords, and Two of Swords in reverse. Ace of Wands and the Victory one. Victory agad. Kumbaga Six of Wands, and the bottom of the deck is the Six of Pentacles. No, ito yung card. Ayan, Six of Pentacles. So, ito yung natin, highlights, no? So, aside to this, kuha po tayo ng message naman from my oracle cards. Sa aking mga mahihiwagang oracle cards. So, now,
Kumbaga, ang message naman po ng card na yan, I mean, itong mga cards na ito. So, ang sinasabi nung, ewan ko kung ano ba yon, nagbibigay ba siya ng advice, or ano ito yung pinagagalitan ba, yung nga tipong gano'n, ano. So, kung dito kasi ako magbe-base, no, sa, I mean, talaga dito tayo magbe-base sa top of the deck, is andito po yung, you are so much giver, so much generous, charitable, pure heart. No? Parang andito yung laging, ikaw na yung umiintindi sa sitwasyon, sa lahat, mga ganyan. Ano man yan, mapamilya man yan, mapakaibigan man yan, relasyon man yan, mission mo man yan, career mo man yan, basta lahat. Okay, so nakat po yung video. Ayaw na naman iparating sa inyo itong mensahe nito. Anyway, so i-continue ko na lang po, no? So, dito po sa Six of Pentacles na to is, yun nga po, parang, wag po kayong masyadong all out, no? Andito po yung kailangan balansehin nyo rin. Or alamin nyo po kung, sa ngayon, kung dati parang ikaw is talagang all out sa lahat, ngayon kailangan magbigay ka ng limit, no? Kailangan mo rin isipin yung sarili mo, or kailangan mo rin talagang magtabi or mag-save for the future, no? Now is nandito si King of Wands. Kung dito natin siya parang ililink, no, dito sa bottom of the deck na to is parang merong one of your maybe kasama sa bahay, or a friend, or a workmate, mga ganyan, or maybe a partner, mga ganyan, ano, is soon, no, is magkakaroon po ng andyan naman siya, no, to support you at all times, no. Maybe nagkakaroon man ng parang ito rin kasing person na to is andito yung balance lang din, binabalance lang din. Siguro yung income niya is hindi naman ganoon enough, no. So andito yung talagang binabalance lang. Now is andito si Ace of Swords na kumbaga nagbibigay naman to ng kahit papaano, no. Is andito yung stability, security, at the same time is pinagkakaloob naman to sa'yo or sa inyo, yung mga ganon. So ito yung dating parang hindi mo maramdaman, no? Dito sa base naman dito sa Two of Swords, ito yung hindi mo maramdaman, but now andito na ngayon yung it shows you, or parang I mean nararamdaman mo na ngayon. Hindi katulad dati na parang wala lang, parang lahat is blanco, no. Now Ace of Wands is also here, and puro wands nga eh, no? Puro wands. So King of Wands, may Ace of Swords, and also Two of Swords, and Six of Wands is dito. So kung ano't ano man ang mangyayari sa iyo, and especially dito sa person na to, still yung success na andyan pa rin. Kasi kahit kung ikaw is a giver, also this person na also kung kakilala mo na to or kasama mo sa buhay is also a giver. Yun nga lang, it's not enough, no, para parang hindi the same as you, yung mga ganun, no. So yan yung parang message, no, parang ang sinasabi lang doon is huwag ka masyadong ganun or out, no, sa pera. Yun yung sinasabi doon sa vision na hindi naman sa kinagkat, pero nakita ko talaga doon yung ang bilis na kasi magsalita, ang bilis bumuka ng bibig niya, pero meron pong humaharang. Baga ito yung bibig niya may humaharang, no, pero nakikita ko yung eyebrows niya, yung nagro-rolling yung mata niya, yung mga ganun. Okay, so ay, puti gumalaw. Okay, so yun. So tingnan pa natin kung ano yan, gumagalaw yung aking camera kasi hindi siya naka-fix. So tingnan pa natin kung ano po yung ibang message. Yun. So dito muna, ito yung bumagsak. Oh, diba? It's game over. Do you know who you are? Meron na namang may paano na naman. Meron na namang sumisingit sa buhay mo and expose. So malamang sa malamang talaga, since ito namang mga nangyayari sa'yo, parang may naririnig akong pinagagalitan. Maybe etong humaharang dito sa matanda or dito sa shadow na to or dito sa vision na nagsasalita ang nakita ko, isang pinapagalitan niya rito is yung humaharang, no, kasi parang ayaw ipaalam sa'yo na lahat is game over na nga, no?
Lahat is game over na. And actually, itong taong to, sino ba to? This is your brother or sister na gumagawa sa'yo. Pero more on, kapatid na lalaki. To be specific. So, meaning, itong reading na to is talagang hindi po pangkalahatan. O hindi po sa lahat ng mga nandito na kasubscribe sa akin. No, hindi po. So, ito po is piling-pili. Dahil ito po yung may kapatid na lalaki. No, na andito yung alam na nila kung sino ka. So, malamang sa malamang ang nanonood po dito is, you know how to, parang, yung intuition mo dito is, alam mo na. And alam nila na alam mo na. Yung ganun, no? And, alam din itong brother or sister mo na to, na ikaw is, namamayagpag. Or maybe, andito yung nakikilala ka na. Or maybe, andito na yung talagang, kaya ka nakikilala dahil nag-excel ka na, dahil andito yung, marami ka na rin na patunayan. No? Hindi lang sa healing. Kung meron man po dito para nagtataro din, so it's, part ka din ng reading dito, no? Na, ngayon is nakikilala ka na, no? Tarot reader ha, and also a healer. So, andito yung nakikilala ka na. Especially kung meron pa kayo mga social media accounts. So, ngayon, yung mga kalokohan nila sa katawan, tigil na talaga. No, tigil na. Game over na talaga. No, but dito nga yung parang, eto yung your time to shine kasi isang dito yung pinipigilan ka nila. And ayaw nila ipa-reveal dito sa vision ko na to na may ipipinpoint ka. No, maybe kasi nga ako pag ganyan may vision po talaga, matik po talaga babasahan ko yan. Ito po yung way ko kung paano ko i-share sa inyo kung ano yung message sa akin. Now, kung sino naman po makaka-resonate dyan, then claim it. No? Kung hindi naman po, just ano na lang, no? Listen. Okay? So, isa yan sa mga gusto niyang ipaalam ko sa inyo. Okay, parent. See, pati yung parents mo, no, kung, lalo na po, no, kung halimbawang itong mga ito is na maalam na po to, no. Oh, so meaning, malamang yung naandoon is hindi ancestor, sorry. Maybe this is, kasi babae ito so malamang, mother mo to, no, na nagbibigay ng message sa'yo. Na meron siyang kinagagalitan sa kabila, pero, tinatakpan nga siya. Okay, spirit team warrior is hindi dito rin. Siyempre to protect you and to protect tong person mo na to. Kaya, tong mother mo na nagsasalita sa vision. So, meron message sa inyo ang nanay ninyo. Okay, so alam ko na ang caption. Okay, so ito yung mensahe sa inyo ng nanay ninyo na namayapa na kailangan mong actually still mag-ingat, no? No fear, huwag ka matakot. Itong mga kapatid mo nito is nuknukan to ng mga ngali. Ay, sino ngalan? Ayan. Okay. Ayan. So, ano ba yung under ng exposed card? Undecided. Kala lang nila yun. Itong mga to is talagang jealous of you. Okay. So, talagang andito yung selos. Pero sabi nga, yung pag-angat mo, maybe andito yung iba sa inyo na parang nakakaramdam na po na parang gusto nyo na po itigil. Andito na rin po yung naglo-lose hope kayo. Yung nga gano'n. Pero sabi nga nitong mother mo na namaalam na kailangan mong magtuloy-tuloy. Huwag ka matakot kasi nandiyan din sila para sa'yo. No? Andiyan din sila para maggabayan ka, pagalingin ka, bigyan ka ng peace of mind at the same time. No? So, pinaparating lang po nitong nanay mo na namayapa na kapag itong mga ito is akala nila din, no, na hindi mo to malalaman. Akala nila is okay ka lang, mga tipong ganun, no? But the truth is ibig sabihin alam na alam mo na kung sino to, kaninong galawan to mga ganito. Kasi parang same old story, no? Pag nangyari na siguro sa ito mga 3, 4, mga gano'n, 5 years ago, now parang eto na naman, siguro na mahinga lang sila ng very light, then eto na naman, atake na naman sila sa'yo, and talagang ang gusto nila sa'yo, dahil andito yung nagsashine ka, or andito yung, maybe, parang nagiging famous ka na, mga ganyan, so andito yung pinipigilan nila to, na ma-acknowledge ka, or ma-recognize ka ng karamihan.
Hindi lang basta community o sabihin natin street lang ba yan, barangay or what, hindi. Ang pinag-uusapan natin dito is global, no? Global. So, pagka global na pinag-uusapan, papasok na dito ang social media. FB, Reels, yung mga ganyan, IG, ano pa ba? Ayan, YouTube, TikTok, yan. So, may mga ganyan kang eksena na malamang sa malamang nasipat ka nito. And now, andito sila to sabotage yung mga ganito mong eksena sa buhay. Protected. Still, no? Your parents wants na protektahan. Yes, bakit? Kasi mga kapatid mo to eh. Kaya, to the rescue ka dapat. Parang wag mo naman patulan. And alam naman to ng parents mo na hindi mo to papatulan. Especially ng nanay mo. No, na hindi mo papatulan to mga kapatid mo. Or sasaktan. Or magre-revenge ka. No. Alam niya to. So, that's why dito na sabi niya, protect them. Maybe you have the power, no, na pagalingin to, protektahan to mga ito against, no, mga evil forces na yan. So, yun yung pakiusap sa iyo nito. And, ito naman kasi is madala na naman po talaga to sa mga prayers. Okay? Okay, so you are untouchable. So, even yung mga social medias mo, kasi it's your time to shine, and andito si untouchable or backfired. So, andito yung talagang, sinasabi na naman ito na kung ano man yung mga binabalak nila sa iyo, talagang babalik at babalik sa kanila. Manalangan man sila na masumakit ang ulo mo, no? Or parang, andito yung mawalan ka ng ideas. Sila po yung nabablanko. Sila po yung nakakaroon ng, parang ikaw ngayon lang mawalan ka ng ulirat. Like, ideas ngayon. No? Pero sila po parang muntik na magka-amnesia. Mga tipong gano'n. And again, cut the cords. Saan tumapat? Here. So, sa brothers and sister. Okay? So, cutting the cords is, it is done by doing mga simple rituals. No? Since ito is kadugo mo naman, so madali ang cutting the ties dito or cutting the cords dito. Okay? So actually for some of you din, isa dito rin yung power upgrade. Especially po sa mga healers, no? Or mga nagsisimula pa lang manggamot. Kasi ikaw din ang mismo gagawa nito eh. Kung hindi man, sa tingin mo hindi kaya, then ask help from others, no? From other healers like me. No? So you can contact me about this. Kung halimbawa andito yung pakiramdam nyo na andito ka na eh, biglang bumaba. Biglang nawala na naman sa eksena. Biglang nagding, no? Pantalang dati parang andito yung ramdam mo na yung pag-angat mo, then all of a sudden biglang pak, ganon, ha? Kasi ano to eh, dahil na rin dito eh, sa jealous, na up to now na kahit na parang binalikan ka na lang nito eh, is hindi pa rin nila matanggap na nandiyan ka sa posisyon na ngayon, na you are so blessed by God. Okay? See, the spell work is also here. Ayaw lang bumaba. Kahit hindi nga ipaalam to, alam ko. Alam ko. At ramdam ko. Kasi telepathically po is nagaganap po yan. See? Backfired. Lahat. No? Ano na lang po yan? Confirmation. Confirmation. See? Bumaba din siya. Hindi na nakatiis. Diba? So, untouchable ka. Okay, the untouchable and the backfired po siya, yung spell work. Okay, so walang talab. Walang talab. Hindi na nga natalab, bumalik pa. Yun naman saklap sa kanila. Diba? Hot and cold. So, andito yung times, no? May mararamdaman ka. Ito is very, normal, no? Na pag kami atake po, either makakaramdam kayo ng panlalamig ng katawan, or kayo ay nag-iinit. Okay, kung kanina may gum over dito, but andito yung no plans to stop. So, itong no plans to stop naman ito is para protektahan ito mga kapatid mo. Kailangan mo silang protektahan talaga, again, sa mga evil forces. Okay, so what else? Financial crisis, yes. Yan na nga yun eh. Kasi sa totoo lang, mapagbigay ka eh. Mapagbigay ka, ang dami mo natutulungan. Madami ka matutulungan once na ito is mawala. So, ito yung isa sa kinokontrol nila.
may naririnig ako masyado kami na mahal ang Panginoon. May bumubulong sa akin ngayon na ganun ka. Masyado kang parang ikaw yung masyado kang pinapriority ng Panginoon kasi nga napaka down to earth mong tao. No? So that's why andito yung pagka may ganito ka, alam mo sa sarili mo kasi ugali mo to na mamigay. Na isa to sa ikade-depress mo. Kasi wala kang mai-share ngayon. Yung ganun. Now they are scared. Takot ka pala eh. Na manalo ka. They're scared na parang andito yung, yes, scared na ikaw is mag-move forward. Scared na sila, ikaw ay manalo or magbalik sa dating mundo mo. Takot sila. Takot sila na ito ma-break mo. No? Yung pagdating sa financial crisis as well, no? Wala silang planong itigil yan. Pagdating si financial, parang andito yung talagang gigipitin at gigipitin ka. Gagawa ng paraan to mga ito para gipitin ka. Para hindi mo masaka to para lahat ng pangarap mo. No? But, you know, andito yung palabasan nagba-backfire na nga. Kaya andito yung natatakot sila. Kasi talagang yayapusin sila ng paghihirap. Yayapusin sila ng pagkadapa. Kasi talagang for you to eh. You win. They lose. Okay? Sa'yo yan eh. Eh di talagang andito yung mag-move forward ka kahit hindi sila tumitigil. Kahit, no, nandito ang financial crisis. Hindi ka pa rin tumitigil. Yes, kasi that's your mission. And talagang andito yung faith mo na, as in malakas yung faith mo na makakapag-move that ka talaga. And it is almost there, no? So there's also one spiritual gift unlocked. But again, this your mom says you always take care of yourself. Always be careful. Okay? So last two cards, please. Last two cards. Happily married. Congrats. Yan yung isa sa mga insecurities niya. Na parang andito yung kahit na meron na kayong pagtatalo, meron na nagaganap na paggigipit sa inyo, pero still yung marriage niyo is talagang napakatibay. And getting stronger pa. So, ito kayo na pag gusto lumabas dito eh, God's plan. Pagka ganito pong God's plan, talaga pong kailangan nating i-push. No? Kung ano man yung mga plano niya, kung anong pong nagaganap ngayon, push lang po. No? Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi after this, sabi ko sa inyo, yung paghinga nyo dito talaga naman, dinaig nyo pa yung suminga dahil barado ang ilong. Yung mga ganun, okay? You are divinely protected. So, through communication, yes, mayroong mga bulong yan sa inyo, yung mga angels ninyo, ancestors ninyo, mother mo, father mo, or what, na mga namayapa, spirit guides, andyan, is, kailangan lang po talaga, listen to them, no? Listen to them. Ito pong mga tong whispers na to, is hindi po to nyo to maririnig sa tenga, ha? On your mind. No? Parang ano po to, ang tawag doon, parang konsensya. Alam niyo, di ba, sa palabas na, commercial na safeguard, yung ikaw ang aking konsensya. Mga ganun. Okay, so, andito yung may naririnig siya. So, that's not you, that's your guides. Okay, so, ang importante lang din naman po dito, no, yung support, financial, spiritual, physical, mental, emotional. Since andito po ang happily married, so, andito po yung, huwag niyo pong isipin na parang pabigat sa inyo yung person na to, no? I mean, your husband mo, boyfriend mo, jowa mo, mga ganyan, no? There's just a perfect time, no? Importante po dito, nakakapagbigay siya ng support sa iyo, maybe spiritual or support mentally na rin as well, mga ganyan. So, nandyan siya sa iyo. So, pero etong taong to, which is yung person mo ngayon, asawa mo, is nandito po yung security. Yan po talaga number one priority na sa inyo. Alagaan kayo, malaman niyang kayo protected, yan po ang gusto niya. No? So, kung yun nga po sinasabi ko sa inyo, kung doon po parang hindi niyo po nararamdaman, but now, ramdam niyo po yan. And talagang ipaglalaban po kayo niya. Okay? And actually, sa isang family naman po talaga is wala naman pong perfect. So, ang kailangan na po talaga sa atin, kahit po hindi sa family, sa work, ganyan, sa career, even sa business, kahit na sa school mga ganyan, no, kailangan po talaga yung give and take para po hindi po tayo pasukin ng mga negative, no? Parang hayaan nyo na, kasi the more na nag-iipon kayo ng galit, papasukin po kayo ng mga negative entities na yan. Ang bilis pong pumasok niyan, ang bilis, kasi nagmamasid lang po yan dyan, nagkikreate na po sila ng gulo, nagkikreate na po sila ng tension. Abangan na lang po nila, pagkagalit ka na, oops,
pasok. Pag andun na po yung nag-trigger ka na, andun na po yung nag-aapoy ka na, sa galit, umuusok na ilong mo, yan, dyan na sila papasok sa iyo. As in, literally papasok sa katawan niyo po yan. Hanggang sa, dyan na po manirahan yan. Yun po ang mahirap, no? Yun naninirahan na po sa katawan natin yung mga demonic entities na yan. Yan mga elementals na itim na yan. Yun po ang mahirap pagka nanirahan sa atin. Kasi, yung anger, ano ba? Anger, envy, yung pagiging deceptive mo, manipulative mo, pagka naandyan na po yan sa katawan mo, nananalaytay na yan, kada isang word na yan, yung manipulative na yan, merong gabay yan na papasok sa katawan mo. So, yan yung laging aandar sa'yo para ganun ka. Ganun yung treatment mo sa maraming tao. Hindi lang sa kaharap mo. Parang kahit lahat, kahit kanino, manipulative ka. Then, meron din sasapi na isa para naman sa galit. Na parang wala nang ginawang tama sa'yo yung taong yun, lagi ka nalang galit. Sasapi sa'yo yung spirito na yan. Or demonic entities na yan. And nababalik, naman dito yung parang kakapalan ng mukha. Papasok din sa'yo yan. Sari-sari po yan. Kayang-kaya po ng katawan natin i-absorb yan. Kasi spirit lang naman po yan eh. Kayang-kaya po yan. Pero yung utak po, hindi kaya yan. So, andito po yung talagang magkakaroon kayo ng pagsabog. Kumbaga, may mga ganun po. Kaya, make sure po, yun nga po lagi ko namang advice sa inyo. Especially po kayo po yung mga nakapagpagamot sa mga healers. Kahit kanino po. Kahit kanino. Basta ko po kayo nakapagpagamot. Sundin niyo po lahat ng bilin. Especially po kung talagang connected sila kay God. So, ang kailangan po doon is gawin niyo po religiously yung mga sinasabi ng mga manggagamot. Hindi po biro yan. Huwag niyo pong gawing biro ang pagdarasal. Napaka-sacred po niyan. Napakalaking bagay po lalo na po sa pamilya, ang pagdarasal. Kasi yan po ang magpapatibay ng pundasyon ng bahay ninyo, ng relasyon ninyo, marriage ninyo, with your kids. So, kailangan po ganun. So, kailangan po natin talagang, totoo po yun na kailangan nasa gitna po natin si God para po maging karoon tayo ng tibay ng relasyon sa araw-araw. Yung mga ganun. Okay? So, now, since ito muntik na po dito makarating po sa inyo itong message na to, dahil nga po biglang nag-lag ang aking laptop. So, syempre lang po makakakontrol. So, ngayon, i-edit ko ngayon po to. So, kung sino naman po dito ang nakaka-resonate, please click the subscribe button, paki-like and share, click the notification bell, and yun po. No? So, maraming salamat po ulit sa inyo, and God bless you. Bye. Love and light.